A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sa ngalan ng nag-iisang Diyos, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, papasalamat tayo sa Kanya sapagkat binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng kahit itong gabing to ay inalay niya sa atin to, no? Sapagkat bawat segundo, bawat oras, bawat araw, bawat gabi ay nasa kontrol niya. Nasa kamay niya ang ating mga sarili. Na pwede niyang isnap yan anytime. Kasi parating nandiyan ang kamatayan. Diyan lang sa tabi natin. So nagpapasalamat po tayo. Pangalawang pinagpasasalamatan natin sa Allah, bukod sa nandito pa tayo, buhay pa tayo, ay naaalala natin siya. Kasi kung buhay ka man, wala sa iyo yung pang naalala siya. Kasi pag naalala mo siya, ay ibig sabihin ay nagpapasalamat ka sa Kanya. Ibig sabihin ay sumasampalataya ka sa Kanya. So, ganun tayo nagpapasalamat. Kaya nga sinabi, Alhamdulillah. Ibig sabihin po, lahat ng pasasalamat at pagsasamba ay sa Kanya lang, ang Allah lang. So, paulit-ulit natin sinasabi yun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat di matapos ang pagiging grateful natin sa Kanya. Kahit anong pagiging grateful mo, papasalamat amin sa lahat ng biyaya na sa iyo. Pamilya, kayamanan, kaibigan, trabaho, sapat na pagkain, o anuman material na bagay, o masaya ka, ay walang kaparehas yun. Walang kaparehas, walang kapantayan, walang saysayan kung hindi ka nagpapasalamat sa Allah. Segundo, minuto sa mga natitirang buhay natin. So, una-una kong pinagsasabi ng sarili ko. Pangalawa, sinasalawat ako, kami ni Ustad. Lahat tayo mga Muslim. Ibig sabihin, ginigreet po natin, salutate natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propeta Muhammad, ang huling propeta, sapagkat napakaswerte po natin dahil po dito tayo sa umat niya, sa nation niya, na dito binuhos ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mercy ng Allah kumpara sa mga unang nasyon, sapagkat malayong-malayo kumpara sa ibang nasyon. Nasyon ni Isa, si Jesus, peace be upon him, ni Moses, peace be upon him, ni Noah, peace be upon him, lahat. So ito kasi nation, ng huling nation, ng umat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay napakaswerte. Nandito halos lahat, ang mercy ng Allah. So nagpapasalamat tayo kasi dito tayo na nabilang sa umat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saka gusto ko rin bahagi ang salam, ang kapayapaan sa mga taga-subaybay natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay mapasa atin lahat, mapamusliman o hindi Muslim, no?
So nandito naman tayo sa pagsisikap maging dahi. Ibig sabihin po, nag-i-struggle po kami, nagsisikap po kami para maging better person. Ibig sabihin, mananampalatayang makatotohanan na hindi pakitang tao, kundi ang hinahangad ay ang totoong kapayapaan. Yun po yung kapayapaan at pagtatagumpay sa kabilang buhay. So, maayong gabi sa imong tanan, sa among tanan, maayong buntag din kung dyan sa OFW, I mean sa abroad, no? So, Stan, ikaw na. Okay, so Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa-uhayyikum tahiyatul Islam wa hiya tahiyatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Binabati ko po yung ating mga kapatid, isang pagbati po sa paraiso, ang kapayapaan ay sumasa atin pong lahat. At ganoon din naman po sa ating mga kapatiran na mga Muslim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw po, mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi sa tanan. Hinatuntang ang kaluoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, at gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala po ay mapasa atin pong lahat. So alhamdulillah, Latumil Hamid, nandito naman tayo sa ating programa, na pagsisikap na maging dai, pagsisikap na kung saan kahit isang aya ay mapaabot natin sa ating mga kapatid bilang isang pagpapaalala sa kanila, sa ating mga kapatid na mga Muslim. At ganun naman po sa ating mga kapatid na hindi mga Muslim ay nagbibigay ito po ng kaalaman patungkol sa kanila, patungkol po sa Islam. So ngayon po, nandito po tayo sa episode 6, no? Na kung saan nung nakaraan po ay pinag-usapan natin ang kahalagahan po ng syahadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no? Yung pagsaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, marami po tayong natutunan nung mga nakaraan po, no? Yung pinag-uusapan natin yung patungkol sa tinatawag natin na dalawang pagsaksi, no? Yung pagsaksi na walang dapat sambahin liban si Allah at si Muhammad, Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, na kung saan ito yung pundasyon eh. Ito yung unang haligi ng Islam. Pinakaunang haligi ng Islam. O ito yung pinakaunang, kung sa atin pa, kung sa isang tao, ikumpara natin sa isang tao po, ito po yung pinakaunang pintuan na kapag ang tao ay makapasok sa Islam. So kailangan na mayroong tinatawag natin yung pagsaksi. Kailangan na testigo, kailangan na siya ay saksi na walang dapat sambahin liban si Allah at si Propeta Muhammad sa kanya nawa ang kapayapaan ay siya po ay sugo ng Allah. At ngayon ang pag-uusapan natin ay itong pangalawa, no? Pangalawang haligi ng Islam na kung saan ito ay sumasagisag o ito ay isang palatandaan na ang isang tao ay nagiging makatotohanan sa kanyang pagsaksi na walang dapat sambahin liban si Allah sa pamamaraan o pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ang tinatawag natin po na yung sala. Ano yung sala sa Maranao? Ay, kamusala. Sambayan. Oh, sambayan. No? Sa Bisaya, pagsimba. Pagsimba. Oh, pagsimba. So, Sambayan. Yung sinabi ni Ustad, no, nagsaksi ka eh. Walang ibang Diyos. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At ang Muhammad ang sugo ng Allah. Nagsaksi ka na eh. Naniwala ka na. Ngayon gusto ng Allah na patutuhanan mo yan. Patunayan mo yan. Ito yung pangalawa, ang pagsasamba mo. Kasi hindi pwedeng puro ka lang saksi. So, itong pagsasamba, Ustad, obligado sa lahat ng Muslim. Obligado sa lahat ng Muslim. No? At inshallah subhanahu wa ta'ala, sa abot po natin mga kaya, sa ilang mga episode pa po ay pag-usapan natin yung mga requirements, no? Yung mga shurut, yung mga taong obligado sa sala, yung mga taong exempted nito, yung mga significant, yung preparation, methods. Pero ngayon po, yung pag-uusapan mo natin yung ahmiya, o yung tinatawag yung importance of prayer, at saka yung virtue of prayer, at saka yung tinatawag yung kalalagyan ng sala, yung prayer sa Islam. Yun. Actually, Ustad, baka dato Ustad Abdul Fatah, no? Baka abutin tayo ng 3 episode sa sala. Marami, hindi lang siguro. Pero mas gusto ko abutin tayo ng 3 episode kasi
ito yung pinaka-importante na para mapatunayan natin. Bukod marami pang haligi, pero ito talaga ay dapat bigyan natin ng oras kasi para maintindihan paliwanag, no? ng ating mga kapatid na Muslim sa hindi kapatid na Muslim. Yung Muslim talaga. Oo naman, actually, sa kanila address to, sa atin. Sa atin lahat. Yung sala po, 5 times a day sala. So, okay lang i-describe natin. Kailan daw? Una-una, yung dito tayo sa Fajr mag-umpisa. Salatul Fajr. Salatul Fajr po, usually po, dawn yun, dawn. Halimbawa, bago magsikat ang araw. So, dapat hindi maliwanag, walang araw. So, nagbabago yan eh. Ngayon, 4:30. Minsan, 4 o'clock a.m. in the morning. Yun po yung una. Pagkatapos po noon, tanghali, yung diretso yung araw. No? Hindi mo pwede masabing alas 12 yan kasi nagbabago. Totoo po yung araw. Tsaka yung araw, yung oras niya, yung tirik yung araw, pero dapat yan mo muna siya. Tirik ang araw, pero palampasin mo ng konti. Hindi yung saktong tirik. Maybe tirik, tapos 5 minutes. Yung tirik ka na, bawal yun. Yan, pwedeng malaman ng mga kapatid natin Muslim. Pag tirik na tirik yung araw, maghintay ka ng mga 10 minutes or 5 minutes para gumanog siya ng konti. Yun ang luhur. Salatul duhur. Sa Maranao, luhur. Magkakaiba, no? So, Fajr, duhur. Pangatlo po, Salatul Asr. Salatul Asr, doon po sa usually mid-afternoon. Mga 3:30. Yung ano nila, yung measurement nila nito sa time is sukat niya. Yung kung gaano haba yung katawan natin, ganun din yung anino natin. Nakita nyo. Ganun yung anino kasi nung panahon, unang panahon, wala pong orasan. So, walang relo. So, ngayon, pag nakatayo ka, para makita mo, yung anino mo, kasing tangkad mo, yung po ay alas 3 or 3:30 p.m. Time ng asar hanggang bago bago lulubog yung araw. So, doon ka mag-umpisa hanggang bago lumubog ang araw. Pinakamainam anytime doon. Pagpasok ko talaga. Yun ang pinakamainam sa lahat. No? Ano yun eh, yung kailan dumating yung tinatawag yung adhan, yung call of prayer, dapat yung pinakamainam ay may tayo mo yung sala mo. No? So, pang-apat po yung Maghrib, Salatul Maghrib, yung po yung twilight time. Twilight ang ano nun. Twilight. Yung sunset po. Yung sunset. Sunset. Between horizon. Parang ano na yung araw at saka yung ano. Naghalo na, nagmi-meet na yung gabi at araw. Nagmi-meet sila. So, yun po. Pero yun ang pinakamabilis mawala. Kaya dapat may dasal muna. So, yun po yung panglima. So, pang-apat, panglima, yung Salatul Aisha. Yung almost na gabi na, yung madilim na talaga. Madilim. Sobrang madilim na. Usually, mga 7:30. Depende yan. Maaga ngayon eh. Maaga ngayon. 6:30. Kasi 5:30. Wala pang 5:30. Lubog ng araw eh. 5:16 o 5:17 yung Maghrib. So, nag-adjust po yan. Hindi po sa orasan. Kasi doon pa rin sa mga Muslim, sinusunod pa rin yung tulad ng sinusunod ng mga nauna sa atin na walang orasan. Doon pa rin tayo nagre-rely sa araw, kung sa buwan, saka sa buwan. Yung buwan ng moon po. So ngayon, yun po yung 5. Ganyan po magdasal ang Muslim. Bukod pa doon yung supplication na duha na anytime pwede mong gawin. Pero yung 5 times a day sana. So prayer po yun. Meron po tayong mga steps and methods dyan. So at least, alam ng mga ibang natin, no? Mga hindi Muslim, no? So, alhamdulillah po, yung sala, gaya ng nasabi natin kayo na ito sa Bisaya, yung pagsimba, sambayang, sa prayer, no? So, actually po, yung tinatawag natin na yung worship o yung pagsamba naman, yung pagsamba po, yung sala ay part po ng pagsamba. Part ng worship, no? Kasi dati yung sinabi natin na kanina, anong nakaraan, na yung pagsamba po sa Islam ay lahat ng bagay na gawain po natin. Magiging ito ay prayer, magiging ito ay
kahit yung gawain natin sa opisina, sa trabaho, sa bahay, kapag ginagawa po natin ito na yung ating layunin po ay upang kahabagan tayo, tanggapin ni Allah, tanggapin po ng Diyos, ito po ay magiging pagsamba. So, yung sala po ay tinatawag po siya na special na pagsamba. Special. Kasi bakit? Kasi bakit po, special po siya na pagsamba? Kasi ito yung pagsamba na kung saan, kung paano ginawa ng Propeta Muhammad, at kung paano, sallallahu alaihi wasallam, at kung paano niya binigkas ang mga taludtod nito sa oras na kung saan ginawa niya itong sala, ay ganun din natin siya ginagawa. So, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sabi niya, magsala kayo, magsimba kayo katulad ng pagsimba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, tingnan mo yung mga Muslim sa buong mundo, kahit saang lipalop ng daigdig, kahit saang bansa makakarating mga isang Muslim, Pilipino man siya o hindi Pilipino, kung siya ay magdarasal po sa loob ng masjid or mosque po, ay talagang makakasaway po siya sa mga alituntunin po doon kung paano magsala. Kasi ika nga, kasi ang language na ginagamit po, pati yung action, ay talagang pare-parehan po lahat. Uniformity. Mo. Kasi yung ginaya talaga ang Propeta Muhammad. Kaya natatawag siya ng special kasi yung mismo yung paggalaw mo, yung pagsalita mo, talagang ginaya mo talaga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabic, yung nabigas po namin noon. Tapos pare-parehas. Pailokanong Muslim, Amerikanong Muslim, kahit anong klaseng Afrikanong tribu, Muslim, Chinese Muslim. Kaya magkapareha lang. Pero ito, mabigat ito sa sabi mo sa tabi. Pero, simple lang yung Arabic nito. Departition or the difference between Muslim and non-Muslim is salah. It is a silver lining. Kung sa kortina yan, napakanipis na kortina. Yung division eh. Oh. So ngayon, yun yung sala. Pag wala yung sala, doon ka na sa non-believer. Non-Muslim. Inshallah, pag-usapan natin na yan. Elaborate pero pa mabigat yan, no? Mabigat pa natin. So, sa hukom na yan eh. Sabi natin sa mga kapatid nating mga hindi Muslim. Sana hindi mawala sa atin, no? Yung pagiging Muslim, tsaka yung pagsasala. Pag nakakita po kayo, nagsasabing Muslim daw sila, pero hindi mo nakikita yung 5 times a day prayer, sala. Hindi nagmamadali yun, nandyan na yung sala. Yan ang sabi natin, silver lining, ang pagitan ng Muslim at hindi Muslim ay sala. So, ibig sabihin, sa salita lang, siya Muslim. Pero sa katotohanan, ang Allah, ay hindi niya tinuturing ng Muslim yun. Kasi wala yung 5 times a day. Ganon ka-special kasi obligado. Allah. Inshallah, pag-uusapan natin yan, inshallah. Kasi yan, paano na yan sa hukom eh. Sa hukom na. Yung sa hukom kasi medyo mataas pa yan. Yung ano ngayon, yung parang virtue, yung importance, yung kahalaga. Importance yun. Kasi, pero mamaya talagang, yan talagang nakakapukaw ng ano yan, damdamin sa mga tao na nagsasabi na. Totoo yung sinabi mo na, sinabi nga sa isa sa mga kapatid natin na yung si Yusuf Islam. Sabi niya sa kanyang Kat Steven. Sabi niya, so many people wear a title of Muslim but they don't practice Islam. So, totoo yun, no? Sabi ni Ahmad Hidat, sabi niya yung pinaka sumisira talaga, yung sumisira din sa imahe ng Islam ay mismo yung Muslim na hindi nagsasala. Correct me if I'm wrong. Dalawang Muslim sa pangalan. Ito, mabait. Ustad. Okay. Ito, masama. Pero pilit na nagdadasal ng 5 beses sa isang araw. Ito never ayaw magdasal. Pero ang bait-bait niya. Pero ayaw magdasal ng 5 times a day sa lagi. Saan ka doon? Saan nakakahigit o nakakalamang? Sa akin, dito. Yung magsasala. Nagsasala. Kahit na medyo may ugali. Kasi pinipilit niya eh. Ibig sabihin, siyempre, nag-i-struggle yan eh. Ito,
Kasi ayun nga, balik tayo doon sa sinabi ko, na ang pagitan between Muslim and non-Muslim. Mabigat yun, no? Kasi sala. So, ikaw ba pumapabor sa akin o hindi? Pagwala ko sa'yo, kasi siyempre yung tao, kung mayroon man siyang kapilihan, ay hindi yan nakapapalabas sa kanya sa Islam. Pero yung iwan ng sala, talagang nakakalabas sa Islam. Oo, no-understand, ang galing. At saka yung pangalawa, yung natawag natin, yung tao, kahit gaano pa karami ang kanyang gawaing mabuti, kung hindi siya nagsasala, hindi talaga tawag na mabuting tao. Yan ang sinasabi natin na importante yung nagsasala ng 5 times a day. Nag-struggle yun Kahit sabihin natin na pumapakit ang galing niya, pero nandun pa rin yung 5 times a day, nandun siya sa patibong o kaya bitang ng Allah, na sumusujud pa rin yun, nagpapatira pa rin yun. Kahit pa paano, merong siyang act of worship. Kasi may mga tao din kasi nasabi na palagi tayong nagsasala pero pangit naman yung ugali nila. Hindi sila nagsasala. Ito sila mabuti, hindi sila nagsasala. Kasi may mga ganyang tao yung binabasihan yung... Pero naunod bila yung daling away yung pakita sa pama. Pero ngayon po, pag-uusapan natin yung father, yung... Okay lang na yan ko muna bago kasi makabaya sa Alaikum salam, yung idol ko na si Atty. Adom Makarambon. Ito talaga asawa yata nito, kamag-anak ko Sa Philip to, si Atty. Si Alan. Hindi. Si Alan. Kasama niya si Alan. Si Alan na Panulong. Kasama niya sa Philip, pero board member na yan. Yan, dalawa yung na mga attorney na mga idol ko. Si Yam Mangundato, no? Ito yata yung torpe nating kasama. Isa rin to si Amwas niya, si Amanola, ang ating kapatid, no? Nag-struggle din, no? Tapos si Brother Umair, si Angelo, no? Ito si Nueve Turalba, ito yata yung yung mahilig sa apang sa malayig. Apang sa malayig to, taga-paling pala So, okay, Ustad. So, unang-una po, yung kaigihan po, no, yung tinatawag natin ng sala o yung tinatawag natin yung pagdarasal po. Dito muna po tayo sa literal na meaning. Yung sala po o yung pagdarasal po, yung literal na meaning ng sala is dua. Wow. Kasi ibig sabihin ng dua is supplication dito yung sala. Supplication. Yung dua, pero literal na meaning, yung sala, dua yung sala ay dua. Supplication to At pangalawa rin, yung sala po, galing po siya sa root word na sila. Ibig sabihin ng sila, yung connection natin, no? Connection. Kasi kung katulad po ng isang chain, no? Katulad po ng isang kadena, kapag ito po ay may putol, ibig sabihin, hindi magiging mabubrok na yun. Mabubrok at saka hindi po siya hindi mo po siya magagamit at hindi niya po mapapatakbo ang isang bagay. Halimbawa, sa motor, wala na. O kaya gamitin mo pang So hindi po siya nakadugtong, no? So ito po yung sala po, ito po yung dugtong, connection po natin sa tagapaglikha, no? Tinatawag na asin na tubay ng abdi, warabdi. Ibig sabihin ng sila ay yung connection mo sa iyong tagapaglikha. No, yun. Sala, yung sinong sala, yung connection. So ganun talaga, yun yung connection natin, communication natin. Yun yung yung tinatawag natin na yung uniqueness of Arabic language. Kasi yung sala ay connection, yung prayer is connection. Totoo naman, every time na nagsasala tayo, pinakausap natin. Kaya sa amin lang, sa ngayon, obserbahan natin ang mga tao, mababadal sila pag wala silang connection. Pag walang internet connection, pag walang water connection, walang electric connection, walang ilaw. Electric connection, ngayon, kung wala kang cellphone, ano ka na? Wala kang communication na gadgets o ano pang klaseng mga gamit. Pero ito ang connection na hindi nabibigyan ng kahalaga ng tao. So yung connection natin sa Allah, dapat itong pinakauna. Ito yung talagang... Kasi siya ang nagbibigay sa lahat ng mga connection. Lahat na nangyari sa mundo. Si Allah. Tapos maraming tao na pag ng sala, pag tawag ng tao na magsala na kayo, tapos yung tao na pumunta doon sa mga malls, pumunta doon sa mga masayang lugar, yung mga tinatawag natin, yung mga panandaliang mga kasiyahan,
nakakalimutan nila yung sala. No, Nakakalimutan. nakakalimutan nila yung tinatawag natin, yung connection nila sa Allah. Pero yung time na yun, masaya sila at saka talagang mas iyanaan nila yung mga connection nila eh. Yung through social media, no? So, tapos kung biglaan nawala yung kuryente o biglaan nawala yung tubig o anong klaseng connection, mababader yung tao. Pero kapag mawala yung sa kanya yung isang sala, parang wala sa kanya. Pero isa yan sa tumataas yung iman mo, yung faith mo. Pag nakaiwan ka ng sala, ay hindi parang bad move ka. Parang ano ka, guilty ka, parang Guilty. kulang yung araw mo. Parang kulang. Kahit gano'n kakalakas, parang wala yung katawan mo. No? So yun talaga, no? Isa lang nakalimutan mo hindi mo ba sinasadya. Pero pag natuloy-tuloy na yan, hindi ka na guilty, na ano ay, ginawag siya na, doon na, bumabagsak na yung napabalot na yung puso mo ng ano eh. Oo. So naud, doon na yung galing. Oo, Nawa yung pagkukutay sa Allah sa mga ganyan. So yan na po, no? Yung sala, yung literal po, no? At yung sala po, furidat salatu ala al-muslimina laylatul Isra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sama fi rahmatil mi'raj. Na yung sala po, ito yung ibada, ito yung pagsamba na kung saan hindi inobliga dito sa mundo. Inobliga ito sa langit, sa panahon ng mi'raj. Kaya napaka-special eh. Kaya special yan kasi ang revelation niya, nilahad. Hindi nilahad din sa mundo kasi doon nilahad sa taas. Sa langit po. Umakyat muna ang Propeta Doon Muhammad binigay ng sa Allah, paintulot ng subhanahu wa Allah. ta'ala. Doon niya binigay sa Propeta Muhammad na ito. Sabi mo nga, Ustad, yung Moses 50 times, di ba? Yun, oh. Tapos hanggang naging 5, pero yung equivalent niya, 50 prayers. 50 prayers pa rin, no? Ganun ka mercy. So ito ang tinatawag natin na yung sala, yung isang obligasyon na hindi dito inobliga ng Allah. Dito sa, hindi niya ibinigay dito sa lupa. Hindi niya ito nilahan. Doon sa langit. No? Kasi usually, puro sa Lahat sa lupa. Lahat ng sharia, lahat ng batas. Lahat ng revelation niya, papaano niya kay Angel Gabriel, tapos nagulong naman Angel Gabriel sa Propeta Muhammad. Pero itong sala, yung revelation ng sala, 5 times prayer, no? In a day, doon niya nilahad sa taas. Alam mo, so mahalaga yun. Something very precious sa Allah. Precious, napaka-importante sa Allah. So yun po, no? So alhamdulillah, at least nalaman natin mga kapatid. Wassalatu min ahammil faraidu awjaba Allah subhanahu wa ta'ala awjaba Allah subhanahu wa ta'ala al-ibadat, no? So ito yung, ang sala po ay pinakamahalaga sa lahat ng mga isa sa mga pinakamahalagang inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya ruknu thani min arkanil Islam ba'da syahadat tauhid. Itong sala daw, itong pagdarasal po daw ay pangalawa pong haligi, no? Haligi ng Islam na kung saan ito ay pagkatapos ng syahada, pagkatapos po ng pagsaksi. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam alal khams, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baitil haram wa istata'a ilayhi sabila. Na yung pagkatapos po ng syahada ay iqamis salah, yung pagtindig o pag-fulfill, pagsagawa ng tinatawag natin na obligatory prayer, no? Obligatory na prayer na katulad ng nabanggit ng ating kapatid kanina na yung 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. So yun po ang tinatawag natin na kaigitan. At saka susunod po ay sabi ko kanina, pahiya sila tubay ng abdi wa rabbihi azza wa jal. Na yun na nga, sila, yung connection mo sila, oh. So yung tao na hindi pala nagsasala, wala siyang connection sa Allah. Yun ang sinasabi ko na mas magustuhin ko yung Muslim. Yun. Nagsasala kasi so dapat yung connection ito na sila tubay ng abdi wa rabbihi azza wa jalla wa yunaji al-abdu fima Allah ta'ala. Okay, so pangalawa, ito ang susunod po ay kama annaha fariqun bainal Islam wal kafir. So yun, sinabi mo kanina, ito yung division, ito yung kaibahan ng Muslim at saka hindi Muslim. Yun na nga yung partition nila. Yeah,
between. May nabasa akong fatwa, Allahu alam kung hindi ako nagkakamali. Hadith ito eh. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bayna al-muslim wal kafir wal musyrik. Musyrik ha? No. As-salat. Wa man tarakaha faqad kafara. Na yung kaibahan daw ng isang Muslim sa non-believer at sa mga mushrik, yung mga polytheist, yung mga mushrik, no? Maraming sinasamba. Yun, yung tumatambal sa Allah, Tumatambal sa Allah. ay yung sala. Sino man na yung iniwan yung sala, bakit kapara nagiging kafir. Ayun, yung sinasabi natin. Marami sa mga kapatid natin. Ano yan? Ay, namin ko nung araw. At saka, ito ang pinaka-issue talaga. Yung pagsasala po, parang nasabi natin, yung mga Muslim, in terms sa sala, ay nahati sa tatlong hati po, yung pagsasala ng ating mga kapatid. Maganda yan, no? Sana si Kim Manonto Tagulano, pakinggan mo to, itong sasabihin ni Dato Ustad Abdul Fatah. So may mga kapatid po tayo na akala na yung sala ay isang beses lang sa isang araw, mayroon ding lingguhan lang, mayroon ding buwanan, at mayroon ding taon. Meron yata yung sa siya eh. So katulad na lang po na yung mga kapatid natin, during po sa yung isang araw lang, sa isang Juma lang, isang sala. Ay, maraming ganun. No? Nangyari din sa akin, yung estudyante ko sa Manila. Akala na yung Juma lang ang parang katulad din tayo ng mga ibang Ibang religion. like once a week lang, di ba? Pero ang katotohanan, yung Friday, it's just obligatory yun sa mga lalaki na pumunta ng masjid. Ang babae, okay lang di pumunta. Pero karamihan ganun eh. Friday pa rin lang. Pero ang katotohanan, 5 beses sa araw. No? So sabi mo sa Ustad yung tatlong parte. Maganda yun. Yung pangalawa po, yung buwanan, di ba? Kasi yung iba, during sa Ramadan lang, at mas pinili pa nila yung Salatul Tarawih kaysa sa mga ibang palipat, wajib. Hindi magsasala ng Duhur, hindi magsasala ng Fajr, hindi magsasala ng Asar, Maghrib, Isya, doon na sa... Nagpa-fasting, nagpapagutom. Ramadan. Pero magsasala lang yan, tarawih. Isa kayo, mga kasama eh. Tapos pagkatas mag-tarawih, kainan, bangka-bangka na, mag-usap-usap. So talaga gano'n, no? Nangyayari talaga. Nangyayari talaga, una, yung Friday prayer lang, lingguhan. Pangalawa, yung buwanan, every Ramadan lang. Mahulmat talaga. Sasala siya. Pero doon lang sa tarawih. Yung sabi nila sa ibang gabi lang. Tapos yung 5 times a day, di naman. Tsaka yung pang taonan po, yung Idul Fitr, at saka Idul Adha. Na yun ay sunna. Ikumpara mo sa mga wajib. Ganun yung sinabi mo tatlong example mo. Yung pangatlo po, yun yung every year. Yung tao na malapit yung bahay na sa masjid. Hindi mo makikita minsan sa Friday, hindi, sa Ramadan, hindi. Pag Idul Fitr, Idul Adha, makikita mo. Nakikisakay, maraming mga Tapos, sunna pa yun. Sunna yun. Pwede hindi ka magdasal. Pero sa bahay, pwede. Hindi pa obligatory yun. So yun po ang... mga hypocrisy. So yan po ang tinatawag natin na yung sala po, talagang siya po yung motivation, siya po ang pagitan. Yung tinatawag natin na sa isang tao mananampalataya at saka hindi nananampalataya. Na sino man yung iniwan niya ay wala siyang kaibahan sa mga taong walang pananampalataya. At saka inshallah, makukuha talaga natin yan sa hukum, kung ano talagang hukum ng isang tao. Diba? Namatay siya, tapos nag-iwan ng sala. Inshallah, pag-uusapan natin yan. Huwag lang muna ngayon. Huwag muna, next episode. So, isa pa rin po sa kaihan ng sala ay wahiya awwalu ma yuhasibu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah. Itong napakatindi, no? Kasi yung sala daw pinakaunang bibilangin sa araw ng paghukom. Judgment Day, no? Halimbawa, inventory. Inventory ka ng boss mo. Takot na takot. Yung accountable, yung unang-unang inventory sa'yo, kaya i-account sa'yo, bibilangin sala. Hindi niya tatanungin ang Allah, hindi niya tatanungin sa'yo yung Ramadan mo. Hindi niya tatanungin yung pagtulong mo sa mga ibang tao. Hindi niya tatanungin paano mo minahal ang nanay mo, tatay mo. Ang una-una pala na deeds
ginawa natin sa mundo na bibilangin. Priority yun, na bibilangin. Titimbangin yan, ito yung maganda, good deeds, ito yung bad deeds. Yung sala. Kaya nga, pagkatapos ng shahada, yung sala eh. Talagang napaka-importante yan. Importante yan, Ustad. So yung sala po, yung sinabi po na salahul a'mal wa fasadul a'mal, na yung sala daw, kapag ikaw ay nakapasa nito, Pasado. nakapasa. Arabic niya, pasado? Hindi. Kasi pasado. Yung salaha, yung sino man daw yung nagiging salih, nagiging ibig sabihin nagiging healthy ang kanyang prayer, ibig sabihin nakapasa sa kanyang prayer, ay malapit sa point. Totohanan ay nagiging pasarog din sa kanyang ibang mga gawain. Ibig sabihin, kung bagsak ka sa sala mo, Bagsak na. ang mga gawain mo, bagsak ka. Ang galing. Parang, Ustad, narinig ko sa mga laman natin, lahat ng deeds natin, mga amal natin, ang head, parang katawan yan, ang head niya sala. Yun. Ano ba yun? Yung head. Alimbawa, lahat ng mga ginagawa natin mabuti, panabulitan sa Allah ay parang katawan. Halin tulad sa katawan. Ang ulo daw, yun yung sala. Yung unang bibilangin. At saka pag pumasa, lahat yan. Lahat, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Lahat Lahat na. Pa-in pasada, pero kung ito ay pasada, ibig sabihin ng pasada ay hindi yung nakapasa, no? Pasada means yung ito ay nasira. Pasad. Isa doon, pakitang tao. Yun. Nagdadasal, 5 Yun, times a isa day, yan. pakitang tao. Yun, isa yan sa mga yung nagiging in vain ba? Nagiging walang halaga ang kanyang Wala, no? prayer. O di kaya, hindi talaga nag-prayer yung mga tao. Na kung sino man daw na bumagsak sa kanyang sala, ibig sabihin hindi nakapasa sa kanyang sala, hindi niya naingatan, hindi niya nagawa na nabigyan ng kahalaga ng kanyang prayer, itong tao na ito ay lahat din ng kanyang gawain ay naapektuhan. Sira din lahat. Sira din lahat ng kahit good deeds na good deeds. Kaya nga sabi kanina, yung sabi ko, di ba, sa anak ko buto, sabi ko, ang tao, kapag kahit gaano gawa ng kabutihan, kung hindi yan nagsasala, hindi yan mabuting tao. Yun ang sinabi ko eh. Yan, no? Hindi mabuting tao. Kailangan talaga yung sala. Yun, sala, pinaka ano talaga. وقد حرص المسلمون منذ أن فرضت عليهم الصلاة على إقامته وفي أوقاته واجتماع لما حيث ينادي laha fi buyutillahi ta'ala, no? Na kung saan ito yung sala din, ito yung yung pag-ano natin sa yung pagsagot sa anyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ini-invite tayo ng Allah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Come to prayer. Hayya ala falah. Come to success. Ustad, yun yung call of prayer po ng mga Muslim. Kung in-invite ka ni President Duterte, hindi ka ba pupunta? Presidente yan eh. Sino ba? Kung in-invite ka ni sino bang sikat na idol mo na artista, halimbawa si Rubin Padilla, o kaya singer na gusto mo, pupunta ka. Di ba? Kung Allah mismo nag-invite sa'yo, kahit na yung isang Muslim ay may karapatan, yung wajib niya, yung kapag kanya kayong in-invite, talagang pupuntahan mo siya. Tingnan mo. So, paano pa kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, no? Karapat, parehas tayong Muslim. Pag in-invite kita, obligado kang pumunta sa akin. Tama. Di ba? Ganun yun ang talagang sa Muslim community. Iyang Allah na mismo eh. Di por in-invite ka, pwede mo tanggihan. Pag in-invite ka, ibig sabihin obligado ito yung sala na hindi pwedeng tanggihan. Kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon. Itong pag-invitation ng mga tao, pwede mo tanggihan kapag mayroon kang importante talaga ng mga bagay. Pero itong sala, hanggat ikaw ay humihinga, hanggat buhay ka pa, talagang kailangan mo tugunan. Kasi kung hindi mo tugunan, utang mo na yan. Saka hindi ka mananampalataya. Hindi lang utang. Talagang yun. Hindi ka naman nampalataya. Pag doon na tumigil ang buhay mo, wala na. So, isipin natin yun, mga taga-subaybay. Sa ating mga kapatid na Muslim, ang una-una, pinagsasabihan ko rin sarili ko. Lalo na pag nakarinig tayo ng adhan, ini-invite tayo ng Allah. May nagtanong ng isang mga susunod, sabi ng isang bulag, sabi niya, ang uso ko ng Allah, narinig ko yung isang bulag po yun. Yung prayer. Sabi niya, kailangan ko bang tugunan yun? Kailangan ko bang sagutin kung ano ang tinawag sa akin? Ano yung invitation?
Sinabi na, yung bulag kasi, sabi ng Rasul sabi niya, narinig mo ba yung panya niya? Sabi niya, oo. Sabi niya, ibig sabihin na, sagutin mo. O tugunan mo. Tugunan mo. Kung ano mo yung panya niya. So, ibig sabihin, kahit bulag. Kahit bulag, kailangan magsala. Kasi narinig niya. So, paano pa kayo yung tao na talagang mayroon lahat, no? Oo, nakompleto. Pero piloso po ang tao eh. Wala ko narinig na dahil. Yung mga ganyang klaseng tao, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wastagsaw thiyabahum wastakbaru istikbara. Itong mga tao na ito yung mga klaseng tao na katulad ng mga Hudyo. Yung mga Jews. Bakit ang mga Hudyo? Kasi kapag ang propeta nagsasalita sa kanila, talagang inaano nila yung kanilang mga tinga, pinagtatakpan nila. Lagyan pa nila ng kumot. Lagyan nila ng kumot. Bakit ano ang bakit na ginagawa ang mga bagay na talagang hindi sila makinig? Sabi na, para daw sa araw ng paghukom, hindi siya tatanungin. Narinig mo ba ito o hindi? Piloso po. Pero hindi talaga makakalusot yan. alam nila, may pananiwala siya sa araw ng paghukom. Pero lulusot yan. Pero wala ka lulusotan sanda eh. Marami, ganyan din yung nagsara ka na. Maya na kasi ano yung ano ko na. Maya na. So, pero iba talaga, no? So, gabayan tayo ng Allah. Si Brother Comini, no? Ayan, nakikinig si Brother Comini. Mabata ko po si Ismail. So, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung sala po ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُكْرَمُونَ. So yung sala po pala, yung pag-aalaga po ng sala, ito pala po ang ito pala ay magtutulak sa atin na makapasok tayo sa paraiso. Kasi miftahul Jannah eh. Susi ng paraiso. Isa pa yan. Yung sala eh. Ang susi ng paraiso ay sala. Yun. So, unang bibilangin sa araw ng paghukom, sala. Yun din ang susi sa... At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan yung mga tao, sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Katotohanan yung mga tao na kung saan sa kanilang prayer o sa kanilang pagdarasal ay kanilang inaalagaan, katotohanan, ulaika fi jannati mukramun. Sila ay talagang papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso sa surga. Meron tayong may root word doon. I mean keyword. Pangalagaan ng sala. Yun. Meron kasi nagsasala. Play lang. Comply, yun. Comply mo lang. Fulfillment lang. Fulfillment. 5 times a day. Nag-iisip yan. Pero hindi pinangalagaan. Isip parang napilitan, no? Oo. Parang comply lang. Pero pupunta tayo doon sa next episode. Yung pangalagaan. Yun ang hapon nag-i-struggle tayo eh. Paano natin pangalagaan yung sala. So hindi lang yung action na dahil nagsasala ka. Meron talaga yun. Yung talagang connection dito sa puso mo, no? Pati yung tap mo. So yun na po, no? Isa sa pangalagaan ang sala. Ang tao pala, pag pinapalagaan niya yung kanyang prayer, yung kanyang sala, ay magtutulak sa kanya sa paraiso. At ito pa, ang sala po ay, ito po ang magtutulak sa kanya sa tagumpay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun na, hayala sala, hayala pala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Katotohanan, nagtagumpay ang mga mu'minun, ang mga taong may pananampalataya na kung saan sa kanilang pagdarasal ay nag-aalaga nito. Yun ang sinabi doon. Hindi sinabi na ginagawa ang sala. Kundi inaalagaan. Kundi pangalagaan. Yun. Yan ngayon ang matutunan natin. So, inshallah, pag-uusapan natin kung paano pangalagaan yung sala. Hindi yung makapasok ka sa paraiso pag ginawa mong sala. Hindi po yung binanggit ng Allah doon sa binasa ni Ustad Abdul Fattah. Ang binanggit doon, makapasok ka sa paraiso sa Jannah kung pangalagahan mo yung sala. Yun. Galing. Ano yung pangalagaan sa Arabic? Muhafada. 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 Ganda ng pangalan sa bata. Ito din sa isang pag memorize, tahfid, di ba? Hafada yung hafidun. Memorize. Hafada. Memorize din. Hafid. Hafid, no? Muhafada. 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 Tapos hafid. Galing. Muhafada. So, isa pa rin sa tinatawag natin na yung sala po ay yung Darul Islam
yung sala po ay anna salatu min sifatil munafiq alladhina la yarjuna Allah waqara. So yung sala po dito pala natin malalaman yung tinatawag natin na kung sino talaga yung mga tao na ipokrito. Yan, munafik, no? oh. Na sinabi ng sa ma'al hadith na atkalu sala 'inda al-munafiq, no? Dalawang sala na kung saan para sa mga taong ipokrito hindi naging makatotohanan ng kanilang pananampalataya ay itong dalawang sala na barday, ibig sabihin na yung maginaw na sala, itong time na maginaw. Ito yung mahirap itayo. So, salatul asar at saka salatul fajr. Yung fajr po, yung i-istorbuhin mo yung gising. Nagsasabihan mo, alam mo, ito, ang hirap i-perfect yung 1 week na yun. Alam mo yun? Minsan na tayo, no? Oo, ang hirap na yung madaling araw. Nakakainis din yun. Kasi minsan tumatagal ka sa internet eh. Kaya na minsan na ano po yun. Nabasa ko rin sa mga patwa ng mga ulama na kapag ang isang trabaho daw ay nagiging dahilan na mapabayaan mo yung salatul fajr, haram daw yun. Kasi nga sabi, mas obligado yung prayer eh. Kaya nasa Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tayo minsan talagang darating sa atin yung kahinaan eh. Ay minsan pag lumabas ng alas 2, pipilitin kong gising. Para lang pero pag nakatulog ako, marami akong alarm clock eh. So pipilitin natin yan. Ngayon, bakit sinabi, no? Yung minungkahin ni Ustad, no? Abdul Fattah. Dalawa po na prayer, yung isturbi mo yung tulog mo sa madaling araw at saka yung asar, yung mid-afternoon. Kasi yun ang napapabayaan eh. Yung mid-afternoon. Yung nasusubukan yung kasi marami ang ginagawa nun at saka tinatabag ka rin doon. Kasi masarap ang tulog doon. So doon, time na yun. Oo. At saka minsan marami ang ginagawa. Natulad dito, nagtatrabaho ka o kaya nagninegosyo ka. Yung 3:30 po, parang ganun, 3 o'clock or 3:30 p.m. So pag yun madalas mapabayaan, munafik. Yun. At saka doon, Ustad, meron pa. Gusto natin i-delay yung asar. Mahilig tayo mag-delay ng asar eh. Halimbawa, nakapagsara tayo ng tanghali yung noon po, mga kababayan, mga taga-subaybay. Tapos, sabihin natin sa sarili natin, ay, huwag na lang tayo magdasal ng asar. Pag malapit na yung maghrib, saka pa lang. No? Pinagsasabihan ko yun sa sarili ko. Kaya mahirap talaga yung asar sa fajr, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Suratul Ma'un. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. So, indeed, no, na yung sala, no, fawailun lil musallin ay talagang yung sala daw ay parang nagiging nagiging dahilan na sila ay makakapasok sa impyerno dahil sa mga sahun, yung mga tao na tinitake for granted yung sala. Parang iniiwan o pinagpaliban pinapadelay yun dahil sa walang tama, walang acceptable reason. Parang naging laro lang sa kanila ba? Fulfillment lang. Tingnan nyo yung sala, nakakapasok tayo sa Jannah, sa Paraiso. Yun din ang nakakapasok tayo sa impyerno, sa Jannah. Yung sala na yun. Sala na pinapabayaan. Saka yung sinabi ng Allah, alladhina hum yura'un, nagpapakita ang tao. Yung pakitang tao, no? Alladhina. Salatul Ma'un. Salatul Ma'un po. So yun, no? At isa pa po dito, inna salata fadlun kabir, muhafadatu ala waqtiha min ahabbul a'mal ila Allah ta'ala wa min fadailiha kama yali. So ang salata, yung sala po daw ay napakalaking pabor na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sino man nag-aalaga nito sa tamang oras ay kabilang sa pinaka-ahab. Ang ginagamit po dito ang yung hub o yung pagmamahal, yung mahal, hub kasi yung mahal, yung hub or mahabba, yung love, yung compassion, no? Na ang ginamit dito ay yung superlative degree. Talagang pinaka. Sa hadith na mention na yung isang sahaba ay nagtanong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ila Allah?"
o sugo ng Allah, ano yung pinakamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawain? Sabi niya, as-salatu ala waqtiha. Isa yan sa mga nabanggit, no? Na yung pagdarasal sa tamang oras, sa saktong oras. May itayo natin yung ating mga sala sa takdang oras po. Okay. Kasi pag nagdidelay, no? Was-salatu sababu fi istiqamati al-'abd ala awamirillahi ta'ala. At ang sala po daw ay ito ang nagiging dahilan ng pagiging pagkakaroon ng istiqama, pagiging yung tinatawag natin na yung consistent na ng isang alipin sa paggawa niya ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sala talaga. Sala, no? Istiqama. Wahayto tanaha sahibu anil fahsya'i wal munkar. Kasi katotohanan daw yung sala, yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Na itindig, itayo ang sala, dahil katotohanan yung sala ay nagbabawal sa iyo na sa mga paggawa ng mga kasamaan at mga pagnanasa. So, pag naitayo mo yung sala mo, naituturo mo yung mabuti at saka naiiwasan na ang masama. Naipagbabawal mo sa sarili mo. Totoo yung yung kabataan natin, pag nagsasala ka, hindi ka makapag-inom ng alak. Pag nawala yung sa'yo sala, umpisa yan, sigarilyo. Okay, tama. Susunod, alak na, kasi barkada. Hanggang palaki. Oh. Ganyan yung shaitan talagang tinitira ka sa maliliit. Pero pag nagsasala ka, makaiiwas ka talaga, Ustad. Siyempre, maisipin mo, isakripisyo mo yung ano mo, kaysa sa maliit na bagay, kaysa sa... May connection mo sa Allah. Connected ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang importante yan, Ustad. At sinabi pa ng Propeta Muhammad, ito yung mahapad ito ala salat tagsilul khataya wa tukaffiru sayiat. Na yung pag-aalaga ng sala, yung prayer po ay ito po ay naghuhugas sa ating mga kasalanan. At saka nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kullu yawmin 5 marrat. Wa fi riwayatin ukhra, sinabi ng ibang narration na hal tabka sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal min daranihi shay'a, na kung saan itong may sabihin na katulad ng salawatul khams, katulad ng 5 beses na sala, ay katulad daw ng isang tao na kung siya ay mayroong bahay at sa tapat at sa labas ng kanyang pintuan ay mayroong ilog, no? Na naliligo siya nito ng 5 beses sa isang araw, may matitira mo ba sa kanyang libag? O yung dumi sa kanyang katawan? Wala. So ganun po daw yung sala. Kapag ang tao ay nagsisimba, nagsasala ng 5 beses sa isang araw, may matitira ba ang kasalanan sa kanya? Yun yan, no? Talagang naghuhugas ng kasalanan, nagpapatawan. Kasi unang-una, doon sa wudo pa lang. Oo. Kaya nga sa wudo, yun yung physical. Yun yung physical. Ang sinasabi mo, bukod sa physical, yung puso. Yung puso. Kasi nilinisan mo. Yung internal purification or cleansing, no? Kasi alam mo, Ustad, Pilfat, everyday yan, nagkakasala tayo. Tama talaga. Kasi hindi mo namamalayan, o kaya nakapagmura ka, intention mo, nasa isip mo, mayroon kang inggit na konti. Pero, o kaya may nalaswaan ka sa ibang babae o kasama mo Pero dahil nga may 5 times obligatory prayer, parati ka may connection sa Allah, nahuhugasan niya. Intentional or unintentional, aware ka o hindi ka aware sa mga kasalanan, maliit man o malaki, at least every time you observe or practice your salah prayer, nahuhugasan niya No? Tama. So, talagang isa pa sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffirat ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Na yung salawatul khams, yung 5 beses na sala, wal jum'ah, at saka yung jum'ah, at sa jum'ah, sa Ramadan, at sa Ramadan ay nagpapatawad ng kasalanan. Kapag ang tao ay hindi
nagpapalapit sa napakalaging mga kasalanan, yung mga major sins. Yung mga maliliit lang na mga sins. maliliit. Talagang may yung yung kapatawaran. Ano ba yung English na? Repentance. Repentance, no? Repentance. Or forgiveness. Forgiveness ng Allah. At saka, yung sala daw, nurun, wa hidayatun, wa hujjatun, li sahibiha, di dunya wal akhirah, inda liqa'illahi ta'ala, likawni Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafada alaiha, kanat lahu nuran, wa burhanan, wa najata yawm al-qiyamah. Na yung sala daw ay liwanag, nur, wa hidayah, at saka guidance, wa hujja, ay palatandaan, no? Sa taong gumagawa nito. Sa dunya, dito sa mundo, wal akhirah, at sa kabilang buhay, during sa kanyang makaharap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafada alaiha, kanat lahu nuran. Sino man daw ang kanyang pinangalagaan ang sala, ay magkakaroon siya ng nur. Liwanag, wa burhan, palatandaan, at najah. Ibig sabihin ng najah ay yung kanyang kaligtasan sa araw ng pag-upo. Najah. Ang hirap kayo sa araw ng pag-upo. Yun. Mahirap ma-interrogate. Kung pwede lang din natin ma-interrogate. Tanungin doon. Doon pa lang sa, no? Okay. Sa araw So, ng yun, no? pag-upo. So, ano po yun? Napaka-importante kasi ito ay yung najah. Ibig sabihin na yung kano natin, yung katagumpayan natin doon sa araw ng doon nakasalalay. Yun. Kaya nga sabi, kung sinong nakapasa sa sala, nakapasa rin sila ng gawain. Kasi maraming nagsasala, minsan nakala natin, pasado tayo. Pero alam na, ma-food. Alam lang nakakapagsabi. Ito po yung huli ating babanggitin, no? Na mga kaibihan o kabutihan po ng sala bago tayo kasi yung oras po natin. So, as-salatu sababu raf'id darajatu fil jannah. Yung sala po daw ay dahilan na mag-i-elevate yung daraja natin, yung level natin doon sa yun sa paraiso. Yung parang stages ng yung daraja natin, yung antas natin doon sa paraiso ay tataas din. Na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alayka bi kathrati sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atu." Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan mong paramihin ang iyong pagsujud sa Allah. Kasi ang sujud ay hindi ito fa innaka la tasjudu lillahi, kasi hindi ka nagsusujud sa Allah liban na lamang na ang sujud mo ay nagiging dahilan na upang tataas ang iyong antas doon sa paraiso. Wa hatta anka biha, at umaalis o nagbubura ng iyong mga kasalanan. Subhanallah. Papatira pa po kasama yun. Yung sa mga dua ng Rasulullah sallallahu Allahumma a'inni ala dhikrik wa ala husni ibadatik. No? Ya Allah, ya Allah, ano mo ako sa yung dhikrik, yung pag-remembrance sa iyo, wa husni ibadatik, at ibilang mo ako sa mga taong gumagawa ng napakagandang pagsamba sa iyo. Mga ibada. Yun. Napakaganda. Kasi maraming nag-ibada pero doon sa napakaganda. At saka ito pa, no? Ta'addud al-fadilatu data salatu wa amma khairaha li yashmal al-khatawat allati taqudul muslim ilayha fi buyutillahi ta'ala. At yung sala po, ito ay nagbibigay ng maraming biyaya, gantimpala sa isang tao kapag ang isang tao ay pupunta doon sa masjid. Ang kanyang hakbang ay talaga binibilang yan. Kaya yung sunna doon na hindi pag magpunta ka ng masjid, huwag kang magmadali. At saka yung hakbang mo, huwag mong lalakyan. Dapat yung mahinahon na. Para maraming steps. Yun. Ang sabi nga panganla sa mga elders natin, pagpauwi mo, ibang daanan mo. Sabi. Yun, sunna yun yung lalo na sa Fitir at saka doon sa sunna yun. So, yun po ang isa ang mga naway. Marami pa pong kaigihan ng sala, pero sa ating oras po ay talagang kukunti lang. Inshallah subhanahu wa ta'ala, pag-uusapan natin yung ano ba talaga yung sala at ano yung hukum ng sala. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Napaka-importante, no? At saka, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa episode natin na susunod, abangan niyo po, marami po tayong malalaman. Alam mo, Ustad Abdul Fatah, sabi ko sa mga kapatid nating mga ka-Kristyano, sabi ko,
Alam mo, salamat kayo. Nagsasala yung mga Muslim ng 5 times a day. Pero pag yan, hindi na yung nagsasala yan, matakot na kayo. Pag lumabas na yung sungay. So, yun, pinagsasabihan ko sa sarili ko. Kaya sabi ko, mahirap kasi pag wala na yung sala, ay, alam mo yung nasolo ka, na-corner ka na ng Iblis. Yun, syaitan. Kasi wala na yung connection mo sa Allah. So, maluloko ka niya. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamaya kasi ang dikri rahman, yung kayo, ilaw syaitan. Sino man yung kinalimutan niya yung pag-alaala sa Allah, kasi yung salat, pag-alaala sa Allah. Pag-alaala na yan, dikri yan. Yung tao na kinalimutan niya yung pag-alaala sa Allah, yung walang connection sa Allah subhanahu wa ta'ala, nukayyid lahu syaitan na ay pinapaubaya siya doon sa syaitan. Pinapaubaya. Ibig sabihin, ayan. Halimbawa, yung Allah na siya nagsabi. Dahil hindi na nagsasalayan, ayaw niya kung maalala, ayaw niya magkaroon ng connection sa akin. Paubaya ko na sa iyo, syaitan. Aking nilalang na syaitan itong aking alipin. So sana hindi mawala sa atin, no? Mayroon ka pang bago tayong paalam. Ito, sige, kung muna ang paalam, bago ikaw, ay, gusto ko batiin na alaikum salam, ito hipag ko to sa Las Piñas, no? No, sana makauwi na rin yung asawa nila kapatid ko si Aaron sa Saudi, no? Isa rin tablig yun, no? So gusto rin natin na batiin ng salam si Nahig Anwar kasi gusto daw mag-asawa kaso wala pang dapat magduwa sa Allah, no? Magsala, yun ang sabi ko, itong mga kapatid nating mga Muslima rito, si Pugi. Pasalamat tayo sa Allah at saka pagkatapos yung natin, yung cameraman natin. Yung cameraman. Palagi nakalimutan. Pero walang problema dyan kasi hindi naman may asawa na yan eh. Wala ka nang balak mag-asawa ng pangalawa. Unang-una, yan kalagan natin ay black belt mukhang mas mata sa black belt Ten dan. Yung 10 dan yung asawa niya. Siya, first dan lang. No? So, joke lang po, no? Okay, so ako muna magpaalam. Baliling. Si Baliling. Kasama lang, ay yung pinsan natin na si Baliling. Ewan ko ba bakit Baliling ang tinawag dito? Anong pangalan ng Baliling? Naif. Si Naif. Abdul Naif. Mag-ipon tayo, mag-ads tayo inshallah. Sana kasama natin yung mga mahram natin, no? So, anyway, mga kapatid natin na Muslim man o hindi Muslim, pinupuri po natin ng nag-iisang Diyos. Salamat tayo ngayon kasi nagkaroon tayo ng makabuluhang gabi na ang usapin ay lahat pagpupuri sa Allah, lahat ng usaping kasi pag pinupuri mo po ang Diyos ay ang kabutihan, lahat ng kilos, gawa o salita na kabutihan ay pumapasok sa atin, no? Sa ating utak, sa ating puso, no? So ito ay makabuluhan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Allah, no? Kung ano man ang mga kilos namin po rito, mga salita po namin rito ay patawarin niyo po kami kung mayroon man lang kaming nasabi rito na hindi maganda sa inyong pandinig, na kurot namin ang inyong puso o na panakit kami na hindi kaaya-aya sa inyong narinig sa aming pananalita. Sapagkat alam ng Allah yan na hindi namin po intention po yan. Lalo na hindi namin po intention ay puri namin ang sarili namin. No? Astaghfirullah. Hindi na natin nababanggitin yan kasi ang pinakamagandang iklas, hindi mo na binabanggit ito. So, sa ulitin, kaya nga pong pangalan ng programang po ito ay pagsisikap na maging dahil. Kasi nagsusumikap tayo eh. Kasi kung hindi tayo nagsusumikap, Ustad, sana wala na ito. Kailangan talaga magsisikap. Kaya nga. Lahat ng pagsamba, kailangan may pagsisikap. Kung wala pagsisikap, ba't ka pa nagsasampa? Kaya alam mo na sa tingin mo, tinanggap ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang gusto niya yung gawain, yung pinagsisikapan.
Idza ahabba Allahu abdan idza amila ayutqanahu. Na kapag ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kinalugdan niya yung isang alipin niya na kapag gumagawa ng pagsamba ay kanyang minabuti. Kanyang pinag-iigihan, kanyang pinapangalagaan at kanyang ano yun, yung sabi niya, ano yung kanyang ano ba? Sinisikapan. Kaya nga po, kung hindi po yung pagsisikap na maging dahi, wala na itong sa ito. Dito pa sa FB account ko. So kami po, nagsisikap lang po, no? So, ganun pa man, nagbibigay din ng kaalaman sa mga kapatid natin hindi Muslim. Tapos, doon sa mga kapatid natin na mga magulang namin, na mga, bukod doon sa mga ulama na mas nakakaalam sa atin, at saka mas malaki ang saliksik nila sa Islam, kami po ay handa pong makorek. Ako handa akong makorek, kaya nandito rin sa stand na magpakumbaba. Handa po kami makorek kung may masabi kami rito na mali, no? So, papalam na po ako. Subhanallah wa bihamdi birahmatika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, muli po sa ating mga kapatid po na mga Muslim po, inshallah subhanahu wa ta'ala, naway gawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kanyang awa at papasukin tayo sa paraiso. At naway gabayan po tayo po palagi ng Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin po ang ating mga sala. At inshallah subhanahu wa ta'ala po, antabayan niyo po ang mga sumusunod po natin mga episode. Naway nakukunan po natin ito ng aral. Unang-una po, ito ay papaalala sa aming mga sarili. Unang-una po, at saka sa inyo. At ganoon din naman po sa ating mga kapatid na mga hindi mga Muslim po. Marami pong salamat sa inyong pag-subaybay po sa ating programa. Naway mayroon din kayong natutunan po at naway nagiging ito ang dahilan na upang yung pag-understand niyo po ng Islam, tinatawag natin na ay lalawak po at saka parang maiwasan na po yung tinatawag natin na yung discrimination at saka yung misunderstanding, yung misconception po para po tayo magkaisa at naway kayo po ay gabayan ng dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aking mga kapatid po, iwan ko po sa inyo ang kapayapaan po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa ating mga kapatid po na mga hindi mga Muslim, magandang gabi po, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat.